Ang katotohanang nakatago sa Juan Kabanata 15 na magpapabago sa iyong buhay. Charles Spurgeon, talaga bang naniniwala ka na ang pananatili kay Kristo ay sapat na garantiya ng kaligtasan? Paano kung sabihin ko sa iyo na posible kang manatili kay Kristo subalit putulin pa rin at itapon? Mukhang kasalungat, tama ba? Ngunit yan mismo ang ipinahayag ni Jesus sa aklat ni Juan Kabanata 15. At sa araw na ito, ibubunyag ko ang lihim na itinago ng maraming pulpito. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang paglalambing, kundi pagpuputol, pagdidisiplina, at katotohanan din manatili ka sa akin. Sapagkat ang mga salitang ito ay maaaring yumanig sa iyong mababaw na pananampalataya at magligtas ng iyong kaluluwa. Alam kong marami sa inyo ang tinuruan na maging kampante dahil lang sa isang araw ay nagbigay kayo ng kay Jesus. Ngunit makinig ka, ang seguridad ay hindi isang na nakasabit sa leeg, ito ay nakikitang bunga na nagmumula sa kaluluwa. Ako mismo ay inuulit ang mga talata na parabang may hawak na anting-anting, habang binabaliwala ang pinaka-nakababahalang pahayag ni Kristo mismo, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay pinuputol niya. Hindi ito ang demonyo, hindi ito nagkataon, hindi ito kamalasan, ang Ama ang nagpuputol. Hindi nito sinasaktan ang biyaya, inihahayag nito ang katotohanan tungkol dito. Ang biyaya na hindi nagpapabago ay teorya lamang na may amoy ng relihiyon. Napansin mo ba kung gaano kadali malito ang presensya at pananatili? Pumupunta ka sa pagsamba, naglilingkod sa ministeryo, umaawit, nagpo-post ng mga talata, sinasabi ng lahat, kay laking pagpapala, at sa loob alam mong tuyo ka. Alam mo kung bakit? Dahil ang dahon ay nakakapagpahanga sa mga tao, ang bunga ang nakasisiyahan sa Ama. At ang Ama ay hindi naghahanap ng dahon. Siya ay bumababa sa halamanan at nagsusuri, ano ang naani ng iyong buhay noong walang nakakakita? Naramdaman mo na ba ang pagkirot na yon sa dibdib nang marinig ang tanong na yon? Ang gunting ay papalapit na. Kinailangan kong harapin ito nang, pagkatapos ng sunod-sunod na mensaheng pinalakpakan, umuwi ako at nakita ang sarili kong walang laman. Umupo ako sa gilid ng kama, tahimik ang bahay, at ipinaalala sa akin ng Espiritu, abala ako sa entablado at kulang sa pag-ukol ng sarili sa puno ng ubas. Ako ay nananatili pa rin sa puno ng ubas sa paningin ng iba, ngunit ang katas ay halos hindi na umaagos. Napakahaba ng gabing iyon. Binitawan ko ang aking schedule, lumuhod, at umiyak bilang isang taong nakakaunawa na naligtas siya ng katotohanan sa tamang oras. Ang gunting ay hindi nagalit sa akin, iniligtas ako nito mula sa huling pagputol, ang pagputol sa sanga na wala ng buhay. Mula noong gabing iyon, nagdesisyon akong itigil ang pagsukat sa aking espiritual na kalusugan batay sa inday ng madla at bumalik sa pagsukat nito batay sa pagsunod sa lihim. Maaaring nagtatanong ka, ngunit naniniwala ako. Hindi ba yun sapat? Nagpakadiretso si Jesus, hindi ang pagsasabi ng pag-aari ang nagtitiyak ng pananatili, kundi ang bunga. Ang si Panginoon, Panginoon na walang pagsunod ay tanging relihiyosong etyo lamang. Alam mo ang takbo, una, nawawala ang pagdarasal, pagkatapos ay nawawala ng lasa ang salita, nagiging maluwag ang konsensya, ang kasalanan ay nagiging katanggap-tanggap na kaugalian, at sa labas lahat ay nananatiling pareho. May papuri pa rin, may posisyon pa rin, may malumanay na pananalita pa rin subalit, ang puso ay tuyo na. Ang pagkatuyo ay isang tahimik na proseso. Ngunit ang Ama ay hindi sumusukat sa inday ng dahon, hinahawakan niya ang esensya at alam niya kung kailan huminto ang pagdaloy ng buhay. Ngayon, hayaan mong magtanong ako na parabang nakaupo ako sa iyong mesa. Ilang beses ka nang nagtago sa likod ng alam ng Diyos ang puso ko para lang hindi harapin ang isang tiyak na bahagi ng pagsuway. Ilang beses mo nang ipinagpaliban ang pakikipagkasundo, pagpapatawad, pagbabayad pinsala, kadalisayan, dahil sa isang araw ay ayusin ko yan. Alam nating lahat ang lugar na yan. At iyon ang dahilan kung bakit ang babala ni Jesus ay hindi tula, ito ay pangangailangan. Ang Ama na nagtatanim ay siya ring nagpuputol, at kapag ang isang sanga ay nagpipilit na huwag magbunga, pinuputol niya ito. Ito ay dapat na magdulot sa atin ng takot, hindi takot na nakagigimbal, kundi paggalang at pangangailangan, hindi pagkakasala, kundi apurahang pagkilos. Marahil ay sasabihin mo, ngunit dumaan na ako sa mga pagkawala, pagtanggi, pagsara ng mga pinto, hindi ba ito patunay na ako ay pinutol? Hindi palagi. May dalawang uri ng pagputol, ang pagpuputol para pag-aanin, na masakit, naglilinis, at naghahanda para sa mas maraming bunga, at ang pagputol para sa paghuhukom, na nagtatanggal ng sangang walang buhay.
Ang pagkakaiba ay wala sa tindi ng sakit, kundi sa kung ano ang nalilikha ng sakit. Kung ang sakit ay nagdadala sa iyo sa pagsisisi, sa pagpapakumbaba, sa pagkauhaw sa Diyos, iyan ay pag-ibig na gumagana. Kung ang sakit ay nag-iwan sa iyo na sarkastiko, malamig, masungit sa proseso, may mas malalim na bagay na natutuyo. Ang pagtukoy na ito ay kritikal. Napansin mo ba kung paano, ayon sa estatistika, ang karamihan sa atin ay nagsisikap na bumawi sa panloob na pagkatuyo sa pamamagitan ng panlabas na mga gawain? Mas maraming kaganapan, mas maraming gawain, mas maraming bagay ng Diyos, mas kaunti ang presensya ng Diyos. Gumagana ito ng ilang panahon, tulad ng spray sa plastic na halaman. Mukhang maganda, ngunit hindi lumalaki. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa sikolohiya ng relihiyon ang isang pare-parehong ugnayan sa pagitan ng araw-araw na espiritual na gawain at mas mataas na emosyonal na kagalingan, hindi dahil sa mahika, kundi dahil hinuhubog ng mga gawi ang damdamin at direksyon. Ang punto ay hindi pakiramdam na mas mahusay, ito ay ang bumalik sa pamumuhay na konektado sa pinagmulan, at ang lahat ay umaagos mula sa koneksyon na yon. Hayaan mong magbigay ako ng isang simpleng halimbawa na maaari mong gawin ngayon sa linggong ito. Kumuha ka ng kwaderno at, sa loob ng 7 araw, sumulat ng 3 linya gabi-gabi. Una, isang konkretong gawa ng pagsunod na iyong ginawa sa araw na iyon. Ikalawa, isang kagustuhan na iyong isinuko. Ikatlo, isang tao na iyong pinaglingkuran ng palihim. Sa linggo, balikan mo ito. Makikita mo ang mas kaunting dahon at mas maraming bunga. Hindi ito mistikal na pamamaraan, ito ay pagsasanay ng pananatili. Huwag mong ipagkamali ang pagiging simple sa kahinaan. Ang puno ng ubas ay hindi humihingi ng pagganap, humihingi ito ng pagpapakandili. At dahil may nagtatanong ng mga halimbawa ng mga nagbago ng direksyon nang harapin ang katotohanan ito, tandaan mo si John Newton, ang mangangalakal ng alipin na naabot ni Kristo at, nang sumuko sa pagsunod, nagbunga sa pampublikong pagsisisi at paglilingkod, hindi dahon ng reputasyon, kundi bunga na nagpapakain sa mga henerasyon hanggang ngayon. Ang Amazing Grace ay hindi lamang isang himno, ito ay isang pagtatapat na naging bagong buhay. Kung iniisip mo na ito ay hindi praktikal, tanungin mo ang mga taong pinalaya ng impluensya ng kanyang ministeryo pagkatapos ng kanyang pagbabagong loob. Iyan ang ginagawa ng puno ng ubas kapag nagpasya ang isang sanga na magbunga. Ngayon, isang mabilis na pagbabago ng takbo, ipikit mo ang iyong mga mata sa loob ng 5 segundo. Huminga ka. Isipin mo ang ama na naglalakad sa mga pasilyo ng iyong bahay na parabang pumapasok sa isang ubasan sa madaling araw. Hindi siya dumarating para siya sa atin ang iyong schedule, dumarating siya para maghanap ng buhay. Kung sa araw na ito ay maingat niyang ilalayo ang mga dahon, ano ang kanyang makikita? Katahimikan na naghahanap, pagsunod na nagbibigay, karakter na lumalaban o dekorasyong panrelihiyon lamang na nandadaya sa sarili natin. Buksan mo ang iyong mga mata. Balik tayo sa esensya. Alam kong mahirap pakinggan ang tungkol sa pagputol at apoy, ngunit isang awa ang babalaan bago ang pag-aani. Habang may paghaharap, may pag-asa. Habang may pagkabagabag, may buhay. Ang pinakamasamang balita ay hindi ang maputol, ito ay ang hindi na maramdaman ang gunting. Kaya, gusto kong gumawa ka ng isang bagay na napakasimple at napakaseryoso. Pumili ka ngayon ng isang tiyak na bahagi kung saan alam mong walang bunga, kadalisayan sa lihim, dila na nakakasugat, pagpapatawad na ipinagpaliban, disiplina sa salita, pakikipagkasundo, at magsagawa ng isang tiyak na pagsunod sa susunod na 24 na oras. Huwag mong ipangako ang buong taon, ibigay mo ang isang tunay na araw. Ulitin mo bukas. Sa maikling panahon, mapapansin mo na ang takot na maputol ay nagiging pasasalamat sa pag-aalaga. Hindi kita tinatawag na magbigay ng mas maraming pagganap. Inaanyayahan kitang manatili ng totoo. Kapag bumalik ang pagdaloy ng katas, ang sanga ay hindi na kailangang magsikap para magmukhang buhay, ito ay namumulaklak ng walang pag-aalinlangan. At kapag dumating ang ama, sapagkat siya ay darating, mayroon siyang aanihin sa iyong buhay. Iyan ang hinihiling ko para sa sarili ko at para sa iyo, na makakita siya ng bunga at hindi lamang dahon. Marami ang tumitingin sa mga pagkawala at sakit sa buhay na parabang mga tanda ito ng pag-abandona ng Diyos. Ngunit sinasabi ko, paano kung hindi ito pag-abandona, kundi pag-aalaga? Sinabi ni Jesus, ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya, upang magbigay ng mas maraming bunga, Juan Kabanata 15, Talata 2. Ibig sabihin, ang pagpuputol ay hindi parusa, ito ay pamumuhunan.
Ang magsasaka ay hindi nag-aaksaya ng gunting sa tuyong sanga, pinuputol lamang niya ang napatunayan ng buhay. Kaya, kung ikaw ay pinuputol, hindi ito pagtanggi, ito ay pribilehyo. Dahil nakita ng Ama sa iyo ang bunga na nararapat na paramihin. Ngunit narito ang pagtutol na dinadala ng marami, kung mahal ako ng Diyos, bakit niya pinapayagan ang labis na sakit? Naitanong mo na ba sa sarili mo ang tanong na yan? Naitanong ko na. At ang sagot na natuklasan ko sa sarili kong laman ay ang sakit ng pagpuputol ay hindi tanda ng distansya, kundi ng pagiging malapit. Ang sanga ay hindi kailanman napakalapit sa magsasaka tulad ng sa sandaling dumikit ang gunting sa kahoy nito. At naaalala ko ng malinaw ang araw na nawalan ako ng mga kaibigan na pinagkakatiwalaan at mga proyektong ministeryal na tila mahalaga. Umiyak ako na parabang ang lupa ay lumalabas sa ilalim ko. Ngunit, sa paglipas ng panahon, napagtanto ko, kung hindi inalis sa akin ng Ama yon, ang aking ugat ay matutuyo sa kahambugan. Ang pagkawala na yon, na parang kamatayan, ay buhay na pinoprotektahan. At naunawaan ko lamang pagkatapos. Naranasan mo na rin ba ang ganito? Isang saradong pinto na noong una ay tila katapusan, ngunit pagkatapos ay lumabas na pagliligtas. Ilan sa atin ang nagkakamali pa rin sa pagpuputol bilang pagtanggi? Ang katotohanan ay masakit ang pagpuputol dahil kinasasangkutan ito ng pagkawala, paglantad, pagdurugo. Ang sanga ay nagtatanong, kung nagbubunga ako, bakit ako puputulin? Ngunit alam ng magsasaka na kung walang pagpuputol, ang sanga ay magiging kampante, mapupuno ng dahon, ngunit mawawalan ng lakas. Ganyan ang nangyayari sa atin, pinuputol ng Diyos ang mga ugnayan na pumipigil sa atin, binabali ang mga plano na tila maganda, sinisira ang mga nakatagong kapalaluan. At sa sandaling iyon, hindi natin naintindihan. Ngunit kung wala iyon, mabubuhay tayo lamang sa panlabas na anyo, dahon na walang bunga. At hindi ba yan mismo ang nakikita natin sa ating panahon? Mga mangangaral na pinupuri, ngunit walang buhay sa lihim, mga simbahan na puno, ngunit walang pagkadurog, mga taong may libu-libong tagasunod, ngunit walang laman ang puso. Iyan ang nangyayari kapag naghahanap ng paglago ng walang pagputol, kapangyarihan ng walang pagwawasto, tagumpay ng walang disiplina. At ikaw? Handa ka bang putulin? Dahil mas maraming bunga ang ibibigay mo, mas maraming pagputol ang haharapin mo. Hayaan mong ikwento ko ang isang tunay na eksena na hindi kailanman nawala sa aking alaala. Naghanda ako ng isang sermon na may mga linggo ng pag-aaral. Inaasahan ko na ito ay magiging isa sa pinakamakapangyarihang mensahe na maipapangaral ko. Gayunpaman, sa araw na yon, naramdaman ko ang kamay ng Diyos na pumipigil sa akin. Ang sermon na yon, na nakita ko bilang korona ng aking pagsisikap, ay pinutol sa harap ng buong kongregasyon. Umalis ako na nagpapakumbaba. Ngunit sa pagpapakumbaba na yon ako natuto na umasa sa espiritu, at hindi sa aking intelekto. Ang masakit na gabing iyon ay nagbago sa aking paraan ng pangangaral magpakailanman. Masakit, ngunit naglilinis. At tingnan mo, kahit ang agham ay nagpapatunay sa lohika na ito, ipinapakita ng mga pag-aaral tungkol sa katatagan na ang mga taong dumadaan sa makabuluhang pagkawala at binibigyang kahulugan ang mga ito bilang mga oportunidad para sa paglago ay nagkakaroon ng mas mataas na emosyonal na pagkahinog at kakayahan sa pag-angkop. Hindi ito naiiba sa espiritual na buhay. Ginagamit ng Ama ang sakit bilang isang banal na gunting upang alisin ang labis at maglabas ng mas maraming buhay. Kaya tanungin kita, ano ang tinatawag mong pag-abandona na marahil ay pag-ibig? Ilang pagputol sa iyong buhay, sa katunayan, ay ang Ama na naglilinis ng iyong kaluluwa upang magbigay ka ng mas maraming bunga. Paano kung ang pagkabigo na dinadala mo ay ang simula ng isang mas malaking ani? Gusto kitang hamunin. Sa loob ng susunod na 7 araw, sa halip na magreklamo tungkol sa mga sakit, manalangin ka ng isang simpleng dasal, Panginoon, ipakita mo sa akin kung saan ka nagpuputol at tulungan mo akong makipagtulungan. Obserbahan mo kung ano ang mangyayari. Sa halip na lumaban, magsisimula kang makita ang gunting bilang tanda ng pag-ibig. Dahil ang pagpuputol ay hindi ang katapusan, ito ay ang proseso. Ito ang tahimik na wika ng pag-ibig ng Ama na nagsasabi, nakikita ko pa rin ang potensyal sa iyo. Gusto ko pa rin ang higit pa sa aking kaluwalhasyan na dumaloy sa iyong buhay. Kaya, tanggapin mo ng may pagpapakumbaba. Huwag mong labanan ang pagdampi ng makalangit na gunting. Dahil pagkatapos ng pagputol laging may bunga. Marami ang nagkakamali sa pananatili kay Kristo sa simpleng hindi pag-alis sa simbahan.
Iniisip nila na habang may inuokupa silang upuan, nagpapanatili ng isang posisyon, o inuulit ang ilang salita ng pananampalataya, sila ay ligtas na. Ngunit hindi sinabi ni Jesus, kung kayo ay nakakabit sa akin, sinabi niya, kung kayo ay mananatili sa akin, Juan Kabanata 15, talata 4, ang kung ni ay nagbabago ng lahat. Ang pananatili ay hindi pag-okupa ng espasyo, ito ay pagpapanatili ng isang buhay, aktibo, at masunuring relasyon kay Kristo. Ito ay araw-araw na koneksyon sa katas ng puno ng ubas, hindi isang relihiyosong status na nagyelo sa panahon. Napansin mo ba kung gaano kadali mamuhay sa tradisyon, kultura, kaginhawahan? Ilan ang patuloy na nakakabit dahil sa gawin ng pamilya, dahil sa rutinas ng ministeryo, dahil sa sosyal na kaugalian, ngunit ang puso ay natuyo na. Ang Biblia ay malinaw, kung sinuman ay hindi mananatili sa akin, siya ay itatapon na gaya ng sanga, at matutuyo, Juan Kabanata 15, talata 6, hindi ito nagsasalita tungkol sa mga ateista o dayuhan. Nagsasalita ito tungkol sa mga alagad na isang araw ay malapit, ngunit huminto sa pag-asa. Ang pagkatuyo ay isang mabagal na proseso. Una, humihinto ka sa pagdarasal. Pagkatapos, ang salita ay nawawalan ng lasa. Unti-unti, nagiging mapamili ang pagsunod. Ang kasalanan ay nagsisimulang tiisin. Sa labas lahat ay pareho, umaawit, naglilingkod, nakikilahok, ngunit sa loob ang buhay ay hindi na umaagos. Alam ko kung ano ito dahil naranasan ko na. Nagkaroon ng panahon na nagministeryo ako, sumulat, nagsalita sa maraming tao at sa loob ay tuyo ako. Pinalitan ng rutina ang debosyon. Isang araw, nagkasakit ako ng hindi inaasahan. Napilitan akong huminto. Sa katahimikan na yon, walang mikropono o madla, napagtanto ko, nakakabit ako sa sistema, ngunit hindi sa puno ng ubas. Ibinalik ako ng Ama sa pagpapakandili. Ang pagputol ng sakit na yon ay nagbalik sa akin sa lihim. At doon, natuto akong manatili muli. Hindi bilang isang taong tumutupad ng obligasyon, kundi bilang isang taong humihinga. At ikaw? Abala ka lang ba sa mga bagay ng Diyos o tunay na konektado sa Kanya? Nabubuhay ka ba sa pananampalataya na mayroon ka noong ilang taon na ang nakalipas, o ang iyong ugat ay umaagos pa rin ngayon? Ang mga tanong na ito ay hindi para magparatang, kundi para magpagising. Dahil ang pananatili ay hindi otomatiko. Ito ay araw-araw na pagpili. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa sikolohiya ng espiritual na ang mga taong nagpapanatili ng araw-araw na gawin ng pagdarasal, pagmumuni-muni, at pagbabasa ng salita ay may mas mataas na antas ng kagalingan kaysa sa mga nabubuhay ng kanilang pananampalataya sa paraang kultural lamang. Kinukumpirma nito ang itinuro na ni Jesus, sa labas ng puno ng ubas, lahat ay natutuyo. Ngunit ang pananatili ay nagdudulot ng tunay, nasasalat na buhay, kahit sa emosyonal na aspeto. Isipin mo kung ilang beses mo nang sinubukan na manalo ng mag-isa, isang bisyo, isang krisis, isang kahinaan. Ang pagsisikap ay tila gumagana sa loob ng ilang araw, ngunit kaagad kang bumalik sa simula. Nagbabala na si Jesus, kung wala ako wala kayong magagawa, Juan Kabanata 15, talata 5. Karamihan sa atin ay nakakaranas ng siklo na ito, sinusubukan natin sa sarili nating lakas, bumabagsak, nabibigo. Ngunit ang puno ng ubas ay hindi humihingi ng nag-iisang pagsisikap, humihingi ito ng pagpapakandili. Ang bunga ay hindi ipinanganak mula sa pagkabalisa ng sanga, kundi mula sa katas na dumadaloy ng hindi nakikita. At huwag kang magkamali, ang pananatili ay hindi komportable. Nangangahulugan ito ng paglaban kapag ang laman ay sumisigaw para sa distraksyon. Nangangahulugan ito ng pagsunod kahit hindi mo nauunawaan. Nangangahulugan ito ng pagtitiwala kapag ang langit ay tila tahimik. Ang pananatili ay desisyon, hindi emosyon. Hayaan mong magbigay ako ng isang praktikal na halimbawa ng aplikasyon. Subukan mo sa susunod na 30 araw na maglaan ng 10 minuto araw-araw para lamang makasama si Kristo sa katahimikan. Walang hihilingin. Walang masyadong sasabihin. Buksan lang ang Biblia at hayaang tumagos ang isang salita sa iyong puso. Mukhang maliit, ngunit ang maliit na yon ay ugat na lumalaki ng malalim. Kapag dumating ang mga bagyo, dahil darating ang mga ito, ang ugat na ito ang pipigil sa iyo na matuyo. At tingnan mo ang kabilang panig, isipin mo ang mga pampublikong figura na isang araw ay hinangaan dahil sa kanilang pananampalataya, ngunit sa paglipas ng panahon ay nahulog sa mga eskandalo, kahambugan, o kawalan ng paniniwala. Mayroon silang dahon, mayroon silang kakayahang makita, ngunit kinalimutan ang pananatili. Ang naging katapusan ay pagkasira.
Hindi dahil sa kakulangan ng talento, kundi dahil sa kakulangan ng katas. Ipinapakita nito na ang pananatili ay hindi karangyaan, ito ay usapin ng buhay o kamatayan. Kaya tanungin kita, ikaw ba ay talagang nananatili o nag-okupa lamang ng lugar? Ang iyong koneksyon ba kay Kristo ay buhay o nominal? Ang Ama ay dumadaan pa rin sa ubasan. Siya ay tumitingin, siya ay nagsusuri, siya ay nakakaalam. At ang kanyang tanong ay umaalingaw-ngaw, buhay pa ba ang sanga na ito? Huwag mong hayaan na nakawin ng tahimik na pagkatuyo ang iyong pananampalataya. Bumalik ka sa puno ng ubas ngayon. Umasa ka rito para sa lahat. Dahil sa labas niya, lahat ay namamatay. Ngunit kay Kristo, kahit ang tila patay ay namumulaklak muli. Marami ang nag-iisip na ang bunga ay dami, bilang ng mga tagasunod, laki ng simbahan, mga gawang nagawa, mga palakpak na natanggap. Ang iba ay naniniwala na ang bunga ay kasaganaan, mga espiritual na kaloob na nahahayag, nakikitang mga tabumpay. Ngunit hindi kailanman sinabi iyan ni Jesus. Idineklara niya, "Dito luluwalhatiin ang aking Ama, na kayo ay magbunga ng maraming." Juan Kabanata 15, talata 8. Ang bunga na nagluluwalhati sa Diyos ay hindi pagganap sa harap ng tao, ito ay karakter na hinubog ng Espiritu. Iyan ang hindi kayang peki ng sinuman, pag-ibig na nagpapatawad, kagalakan na lumalaban sa pagkawala, kapayapaan na nananatili sa kabuluhan, pagpipigil sa sarili kapag walang nakatingin. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung anong uri ng bunga ang nililikha ng iyong buhay? Nagpapakain ba ito ng sinuman o nagpapaganda lamang ng panlabas na anyo? Ang dahon ay kayang likhain ng sinumang sanga, at sila ay maganda, gumagalaw, nakakakuha ng atensyon. Ngunit ang bunga lamang ang nagpapakain, ang bunga lamang ang nananatili. Ang Ama ay hindi napapahanga sa dahon, naghahanap siya kay Kristo na nabubuo sa atin. Kaya, marami na tila malaki sa paningin ng tao ay maliit sa harap ng langit, at marami na binabaliwala ng mundo ay kayamanan sa halamanan ng Ama. Kinailangan kong harapin ito sa isang punto ng aking paglalakbay. Nangangaral ako sa maraming tao, tumatanggap ng mga imbitasyon at papuri, ngunit isang mahirap na bata na nakilala ko pagkatapos ng isang pagsamba ang nagtanong sa akin, "Maganda lang ba ang pananalita mo o mahal mo rin talaga?" Ang pariralang iyon ay mas sumakit sa akin, kaysa sa anumang pampublikong kritisismo. Ito ay parang espada na nagpahayag, marami akong dahon, ngunit maliit na bunga. Mula sa araw na yon, nagdesisyon akong sukatin ang aking ministeryo, hindi sa mga entablado, kundi sa aking kakayahang maglingkod sa lihim. Ang pagbabagong iyon ay masakit, ngunit nagpapalaya. At tingnan mo kung gaano ito napapanahon. Isipin mo kung ilang pampublikong figura, leader, o sikat na tao ang nagkaroon ng lahat, katanyagan, kayamanan, impluensya. Ngunit ang kanilang buhay ay gumuho sa mga eskandalo at bisyo dahil kulang sa bunga. Mayroon silang nagniningning na dahon, ngunit wala silang sinusuportahan. Ngayon ihambing mo iyan sa isang tulad ni Mother Teresa ng Calcutta, na hindi kailanman naghanap ng entablado, ngunit naglingkod sa mga nakalimutan. Walang malaking panlabas na anyo, ngunit may bunga na nagpakain sa milyon-milyon. Ipinapakita nito ang matinding pagkakaiba sa pagitan ng resulta at bunga. Ang resulta ay maaaring manipulahin, ang bunga ay ipinanganak lamang mula sa pananatili sa puno ng ubas. At ikaw? Hindi ba totoo na madalas kang naghahanap ng pagkilala sa halip na pagbabago? Mas gusto mong panatilihin ang isang imahe sa halip na isang esensya. Ilang beses mo nang nahuli ang sarili mong nag-aalala sa kung ano ang iniisip ng mga tao tungkol sa iyo, ngunit kinalimutan mo na itanong sa sarili mo kung ano ang nakikita ng Ama sa iyo. Kinukumpirma pa ng agham ang laging sinasabi ng Ebanghelyo. Ipinapakita ng mga pag-aaral tungkol sa kagalingan na ang mga taong naglinang ng mga kabutihan tulad ng pasasalamat, pagpapatawad, at kahabagan, malinaw na bunga ng Espiritu, ay nabubuhay ng mas kontento at may mas maraming emosyonal na katatagan kaysa sa mga humahabol lamang sa status at panlabas na tabumpay. Sinusukat ng mundo ang dahon, sinusukat ng langit ang bunga. Gusto kitang hamunin ng isang praktikal na paggawa. Sa susunod na 30 araw, sa bawat mahirap na sitwasyon na haharapin mo, magtanong ka, ano ang maaari kong ibunga dito? Kung ito ay isang paghamon, tumugon ka ng may pasensya. Kung ito ay isang pagkawala, tumugon ka ng may pananampalataya. Kung ito ay isang katahimikan mula sa Diyos, tumugon ka ng may pagtitiyaga. Sa pagtatapos ng panahong iyon, mapapansin mo na ang iyong puso ay hindi lamang lumaban, kundi namulaklak sa mga bahagi na dati ay tuyo. At huwag kang magkamali, may halaga ang tunay na bunga.
Hindi ito agad-agad, hindi ito nilikha ng walang laman na pagsisikap, hindi ito karisma ng linggo. Ito ay araw-araw na pagbabago, dinidiligan ng luha, panalangin, at pagsunod. Ngunit ang bunga na yon mismo, na hindi nakikita ng marami, ang nagpapasaya sa puso ng Ama. Kaya tanungin kita ng may paggalang, anong bunga ang nililikha ng iyong buhay? Niluluwalhati ba nito ang Ama o ang sarili mo lang? Dahil sa huli, hindi itatanong ng Ama kung ilang palakpak ang natanggap mo, kung ilang gawa ang nagawa mo, kung ilang tagasunod ang mayroon ka. Itatanong niya, nasaan ang bunga? At tanging ang mga nananatili sa puno ng ubas ang may mayaalay. Kung mayroon mang isang bagay na kailangan mong itago sa iyong puso pagkatapos ng lahat ng sinabi, ito ay, hindi ang dahon ang nakakapagpahanga sa Ama, kundi ang bunga na nananatili. Ang dahon ay nakakakuha ng atensyon ng tao, ngunit ang bunga ang nagpapakain, ang nagpapabago, ang nagpapatunay na ikaw ay talagang nakakabit sa puno ng ubas. At kung sa araw na ito ay hinarap ka ng salitang ito, tandaan mo, habang may buhay, may oras pa rin upang magbunga. At upang hindi huminto dito, nais kitang imbitahan na ipagpatuloy ang paglalakbay na ito kasama ko. Ang susunod na video na lumalabas sa iyong screen ay tutulong sa iyo na umakyat ng isa pang baitang sa iyong espiritual na ebolusyon at karunungan upang maging kahit 1% kang mas mahusay kaysa sa ngayon. Nagpapasalamat ako ng buong puso sa pananatili mo sa akin hanggang dito at inaasahan kita sa susunod na video.